Pangulong Marcos. Sinabing kasalukuyang nagtatago ngayon sa Portugal si dating Congressman Zaldico. Nakikipag-ugnayan na rin daw di umano ang pamahalaan sa Portuguese authorities para masiguradong mahuhuli at maibabalik ng Pilipinas si Zaldico. Sinabi pa ng Pangulo na habang nakikipag-ugnayan sila sa autoridad ng Portugal, ay nag-request na rin sila ng red notice sa Interpol para legal na mahuli at maibalik ang dating kongresista sa bansa. Aminado rin si Pangulong Marcos na hindi magiging madali ang paghuli at pagpapawi sa puganteng si Zaldico. You cannot bring him home because that is not the way it works. We have to ask the assistance of the country where he is in, which is presently Portugal. So that is what we have done. Na naglagay na tayo ng red notice sa Interpol at patuloy ang ating ugnayan sa mga Portuguese authorities na pauwi na siya. Paano naman hindi magiging madali ang paghuli? Kung alam mo na rin nga kung nasaan ang tao. Kala ko ba matagal na rin may red notice yang si Zaldico sa Interpol? Bakit ngayon palang sinabi ng Pangulo na nag-request ng red notice? Parang napakagulo naman ng mga pahayag ng gobyerno pagdating kay Zaldico. Hindi naman yan magiging mahirap ang paghuli at pagpapauwi kung gugustuhin lang talaga ng gobyerno na gawin yun. Kung sina Teves nga at si Alice Go, napakadali nilang nahuli at naibalik ng Pilipinas. O kahit nga ang dating Pangulong Duterte, napakabilis din nila na ipinahuli at ibinigay sa Interpol. Yan pa kayang si Zaldico. Nahihirapan ba talaga pauwiin o ayaw lang talaga pauwiin sa bansa ang dating kongresista? Kasi alam ng gobyerno na kapag nakauwi ang si Zaldico, siguradong mas madidiin si Pangulong Marcos, si Sandro, si Romualdez, at ang napakaraming kongresista na nakinabang sa kaban ng bayan. Natatakot lang sila kaya hindi talaga nila papawiin yan. O kung makauwi man, baka may kalagyan si Zaldico. Pansin nyo rin ba? Bakit noong maging maingay ang mga dating sundalo na idinadawit talaga ang Pangulo sa malimaletang pera na idineliver sa kanyang bahay? Bigla na lang naglabas ang Pangulo ng pahayag na nakikipag-ugnayan na ang gobyerno sa Interpol para ipahuli si Zaldi. Bakit? Dahil ba sa napagtutuunan na ulit ng galit ng tao ang Pangulo? Kaya naglabas siya ng pahayag para kahit papaano ay mapakalma niya ang mga mamamayan at masabing siya ay may ginagawa pero ang totoo. Gusto na talaga nilang tapusin ang kaso kaya hindi na interesado ang Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga sa pangunguna ni Ping Lacson at bangayang Marcoleta at Lacson sa Senado. Naging mainit. Pahayag ni Marcoleta na ayaw na niyang patulan ang mga pinagsasabi ni Lacson kahit medyo personalan na. Nadamay pa di umano ang trabaho ng asawa ni Marcoleta sa pahayag ni Lacson. Wala daw problema sa senador, basta ang mahalaga huwag ilihis ang usapin at mainam daw na linawin ang kung ano yung hinahanap ng taong bayan. Dahil daw di umano ay nilimas ang kaban ng bayan. Huwag nating ilihis yung ang sinasabi ko, hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Nilimas ang kabang bayan. Ayaw na naipatawag sa hearing ni Ping Lacson ang mga dating sundalo dahil sa di umano'y sinabi ni Lacson na kahinahinala ang paglabas ng mga ito. At isa lang daw itong destabilisasyon sa pamahalaan. Ayaw lang daw niya magkakagulo ang bansa dahil sa destabilisasyon at maaari din daw na makihalo na ang armed forces. Medyo obvious na yung huling statement yan, nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa ombudsman. Sa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing. Alam nyo yung motibo. Gusto nyo ba magkagulo yung bansa? I'm not for BBM but I'm for a peaceful country na dapat in-enjoy natin, hindi yung destabilize, magulo, at maring pati yung armed forces makihalo. Gusto nyo ba maulit yung ganong situation? Kahinahinala ba Ping Lacson? Ang mga pahayag ng mga sundalong sila mismo ang sinasabing naghatid ng mga maleta sa bahay ng Pangulo. Wala ditong third party na baka nga maghihinala tayo. Sila mismo ang direktang nag-abot sa kamay ng anak ng Pangulo na si Sandro. Anong kahinahinala doon? Bakit ba ayaw mo pakinggan ang sinasabi ng mga sundalo? Mga sundalo ba ang kahinahinala sa kanilang ginawa? O ikaw ang kahinahinala sa iyong ginagawang pagtatakip o pag-cover sa Pangulo? Masyado kang halata. Kahit mga ordinaryong tao, alam nila kung may pinagtatakpanwala ang isang taong ayaw malaman ang katotohanan. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.